Hindi makikinig sa mga kasinungalingan mo. You didn't mean it but you did it. Hindi naman namin pinili. Meron palang daang nililindi. You didn't mean it but you didn't mean it but you did it. Nasa mali ka nagkamali, di ba nag-isip? Hindi ba handa nagmamagaling, ba nakinig? Nagdadaan, balik ka ta, di ka tumidig. Kapag hila, kapag kaya, di ka mabibig. You're over, di mo mabibihag. It's really over. Nakita ng sina, you're undercover. Nahulog sa pita. The game is over. The game is over. Nagbubulag-bulagan kahit kitang-kita ko. Hindi makikinig sa mga kasinungalingan ko. You didn't mean it but you did it. Hindi naman namin pinili. Meron palang daang may limit. You didn't mean it but you didn't mean it but you did. Lahat ay haharapin, sila na nakatingin. Kahit paano bagain, oh yeah you did. Lahat ay haharapin, sila na nakatingin. Kahit paano bagain, oh yeah you did. Bulag-bulagan kahit kitang-kita ko. Hindi makikinig sa mga kasinungalingan mo. Nagbubulag-bulagan kahit kitang-kita ko. Hindi makikinig sa kasinungalingan mo. You didn't mean it but you did it. Lahat ay haharapin, sila na nakatingin. Kahit paano bagain, oh yeah you did. Lahat ay haharapin, sila na nakatingin. Kahit paano bagain, you really did. You really did it. Ganun daw, mama. Paniyan, sorry. Buko kayong ganun. Balik tayo, ganun. Kailangan may ganito din. May Tsaka, parang Lian. Lian. Ay, Lian dito. Wow. Good morning, mga Samahan nyo kami, batiin natin sila. Okay, 1, 2, 3. Good morning, mga kapatid! Alright, April 18 na imbag abigat sa wikang Ilocano o We Mean It. Itutuloy-tuloy lang natin ang pagiging extra proud sa galing at talentong Pinoy. At ngayon, nasa frontline niya ng bugso ng Philippine Pop o P-Pop. Tama ka dyan, Jess. Hashtag P-Pop Rise. Sabi nga ng ating National Artist for Film and Broadcast Arts, Sir Ricky Lee, dapat supportahan pa natin ang ating sining in all levels. That's right, Mama Dims. Agree ako dyan. At kung may Hallyu o Korean Wave, syempre, sasabay at magpapaagos tayo with all our hearts sa ating sariling Philippine Wave o P-Wave, di ba, Justin? Paano ba yung P-Wave? Paano ba yung P-Wave? Meron ba? Ay, ganun ba yun? Okay, ganun pala yung P-Wave. Wala, kasi Hallyu. Naguluhan sila. K-pop wave, parang Hallyu. Anyway, pero kung galing at galing din lang naman, kayang-kaya natin yan. Tulad na lang na maagang katawan dinala sa atin ng ating bisita ngayong umaga. Maraming salamat. Thank you so much. Alam niyo, 2 taon pa lang sila simula nang mag-debut. Pero isa na sila sa mga pinaka-sinusubaybayang P-pop group sa buong bansa. Kaya mas swerte tayo. Nandito kayo ngayong umaga. Yes. At makakapagkantuhan pa tayo kasama nila Charisse, Angela, Alexa, Sophia, and Charlotte! Good morning, Kaya! First of all, big ako doon sa kanta nyo, Oo, parang hindi ko malaman kayo ba ay parang, parang naaakit ba dapat kami, natatakot? Basta ganun, may reaction. Yes. Yes, go! Yes, introduce po muna ang Yes, sarili please. namin. 5, 6, 7, 8. Kaya is here! Hello mga kapatid, ako po si Angela. Hello, this is Charisse. Hey, what's up? It's your girl, Alexa. Hello, I'm Sophia. Hi, I'm Charlotte, and once again, we are Kaya
Record ba yun? Ganon. Record ba sa mga P-pop? Kasi every time na nag-guest kami ng P-pop, lahat sila may kanya-kanyang introduction. Signature. Para po tumatak. That's right. Ang ganda. No, wait, I noticed Angela and Cherise, you're twins. Yes. Wow! Hindi ko matakila. Kaya pala kanina sabi ko, am I seeing double? Nakakatuwa naman na parehas kayo in the same girl group. Yes. K-pop group. Actually, we're blessed po na maging parte ng isang grupo na katulad ng Kaya. Ang lalim ng boses niya. No? I love that. I love Thank you po. Na song, kwentuhan nyo kami. Actually, 2 years na po kami as a group and we're very grateful po sa Zion namin na nanonood ngayon sa kanilang tahanan. And of course, kakalabas na po ng latest single namin na You Did It. Ayan po, it's about voicing your opinions. Wala ka dapat pakialam sa sinasabi ng iba. Basta maniwala ka lang sa sarili mo. Keep moving forward. Parang dead ma sa bashers. Ganun talaga siya. Yes. Mapapabilib ka pero natatakot ka rin. Yes. Parang, oh my God. Kasi yun yung, yun yung win kapag nag-remain true ka sa sarili mo. Yes. Keeping your identity. Ganon. Alexa ba? Alexa was it? Yes po. Yun di ba? So, na-notice ko rin sa pag-rap mo, parang, very, aggressive din di ba? Oo. So parang fighting for yourself. Parang ganon. Parang ganon ba? Yes po. Kasi itong song na to is very matapang po talaga. It's like, I'm listening to what everyone is saying, pero I'm doing what I want to do. I do me. What's best You do you. What's best for her? Tama naman. Pero saka din napansin natin, di ba, napakarami ng mga P-pop groups ngayon at ang dami sa kanila talagang bumibenta, I mean, even internationally. Pero dahil napakarami din ng P-pop groups, kailangan nyo din mag-stand out. Ano ba yung kakaiba sa Kaya? Actually, lahat po ng P-pop groups nagtutulungan po talaga to rise P-pop. P-pop rise po, yun po yung parang campaign na advocacy namin. Pero at the same time, siguro po ang naiiba lang po sa lahat po ng P-pop groups, yung stories na tinitel namin sa music namin. Actually, ang goal lang po namin is to empower, to inspire people through our music. Kasi yung authenticity po ng nung story po natin, yung pinagpapaganda ng music eh. So, ayun po, we keep it relatable and we keep it inspiring. Paano naman sa mga Wait, sorry, ayan may na, challenge favorite pala na ni tayo. Jess, may dance Yan, may challenge. dance challenge tayo. Excited ako dito. Excited. You did You dance did. challenge. You did. Oh, you did dance Yes. challenge. Dance challenge. Okay, so paano ba yan? Yung You Did Dance Challenge. Okay. Okay, so Let's go, Let's Sophia. start. Charlotte. Okay. so ang first move natin is lean back lang. So back. Tapos yung kamay. Ganun lang. Cross. So lean back. Tapos yung kamay ang aangat lang. So back, open. Tapos cross. Cross. Step. Pwede Tapos bang shoulder, parang shoulder bump. Ako may Shoulder. shoulder na. Dito lang madadali si Jess. Yes, Sabi ko shoulder, nga, shoulder. Di ba pwedeng Kanina lean doon sa back? close open, Di ba kaya pwedeng kaya lean yun. back lang tayo? Pero yung meron tayong pa-shoulder, doon madadali si Jester. Di ba pwedeng lean back na lang? Matapos na doon? You do you. You do you. You do you. You do you. Okay, so... Kaya natin yan. Kaya mga mami yan. Shoulder. And then look to side. Look, yeah. Yan, Hey, Christina Aguilera move yan, Yeah, so from the top, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, cross, shoulder, and tingin. Let's start with the music. Nagawa no, okay no. Okay, with the music, let's do it. Grabe mga fast Ano? learner pala. Galing! Okay. Let's go! Meron palang daang may lihim. You did it, did it, good shot. 5, 6, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 5, 6, lahat ay happy. Sila na nakakilit. Shoulders, and Okay na, Mami Chiki. Baka query ka ba ng isa? Okay na,
Oo, hindi mapigil, ano? Alam mo, sabi siguro ni Jester, hindi ko na alam kung sinong gusto kong katabi eh. Si Mama Chiki ba or si Dips Basher? Thursday, O wala. Oo, nakakatawa. May bukas ka pa, Jess. Bukas ka pa. May Friday ka pa. Friday pa Kaya, tayo. thank you so much. Sana namin kayo pa ni-follow. Of course. Saan tayo pwede follow? And you can follow us on our social media accounts. We have Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and YouTube. It's Kaya Official PH, and Kaya members. And you can also listen to our songs on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and all music digital streaming platforms. Thank you so much po! Nakakabata. Balikan tayo ngayon, di ba? Maraming salamat, Kaya! Ito mga kapatid, sabay na sa pagpapasigla pa ng umaga. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Lahat ng gagawin natin, basta mabuti at masaya, gawin out of the fullness of our hearts. Simulan yan, lagi, always lang, with a smile. Ako po, si Dimple Sermana. At ito pa ang maganda pang idadagdag dyan. More inspirations and motivations tulad ng ating mga bisita. Lahat, kayang-kaya! Ako naman po, si Maui David. After that, pwede mo sabihin, you did it! You diba? did You it! did it! Stay focused sa mga kapatid, kaya dapat laging puno ang ating battery din. Mag-breakfast at samahan ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mawala sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chikiro Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Eh, sobrang init. Kakayanin ba natin, Justin? Oh my gosh. Hindi na. Nanginginig na siya sa init. Patuloy pa rin ang init, mga kapatid. Kaya mamaya, magpapalamig tayo sa paborito nating cold treat na ice cream, pero with a twist. Tikman natin ang ice cream taco ng Pinkertons. Mamaya. Sarap! Sarap! Ito naman, nakaugalian natin ng gawin to sa ganitong panahon, no? Lalo na para sa mga kabataang lalaki sa kanilang pagbibinata. Pag-usapan natin ang tuli sa Sabi ni Doc. Doon naman tayo sa isa pang mainit-init na usapan. Utang! Nako, ang tanong natin, pwede bang hindi bayaran ang utang kung namatay na ang pinagkakautangan? Sasagutin yan ni Atty. Buko sa Legal Bato. At sa ibang issue naman, tatalakayin natin kung ano nga ba ang epekto at sanhi nitong tinaguri ang healing of the inner child. Yan, paano ba nabuo ang ganitong pag-iisip? Hihimayin natin yan sa Payong Kapatid. Narito naman ang mga balitang dapat abangan sa frontline sa umaga. Bahagi ng paanan ng Mount Arayat nasunog. Probinsya ng Basilan nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Halaga ng nasabat na droga sa sinasabing pinakamalaking drug haul sa bansa ibinaba sa 9 na bilyong piso. Can't Buy Me Love star Donnie Pangilinan nanligaw umano kay Catherine Bernardo. Isa pang kayang-kaya natin this Thursday ang magbahagi ng pampabuenas sa mga ngiti. Kaya naman, mga kapatid, sali na po sa aming Kagumoka Ko Selfie Contest. Manood lamang po sa amin dito sa Good Morning Kapatid. Mag-selfie-selfie while watching. I-private message naman po yan sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Ang mapipili po nating selfie sa pagtatapos ng show, magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, Kagumoka! Gawin selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Tuli season na naman, marami nagbibinata ang dumaraan sa rite of passage tuwing bakasyon. Marami daw kasi itong benepisyo sa katawan. Alamin, sasabi ni Doc. Ngayong tag-init, tampulan na naman ng tukso ang mga batang nagbibinata. Tuli season na kasi, pero bakit nga ba kinakailangan ng pagpapatuli? Naging normal ng parte ng pagbibinata ang pagpapatuli. Isa itong operasyon kung saan tinatanggal ang balat sa dulo ng ari ng lalaki. Pero alam nyo bang inirekomenda rin ito 1 o 2 araw pagkasilang ng isang lalaking sanggol? Mayroong ilang mga pag-aaral kasi ang nagsasabing habang nakakaedad, mas tumataas daw ang tsansa ng komplikasyon. Ginagawa po ang pagpapatuli para sa personal hygiene, preventive healthcare at para naman sa iba bilang bahagi ng religious rituals. May mga bansa din naman po kung saan hindi masyadong sinasagawa ang pagpapatuli. Dito tinuturuang mas maging malinis at maalaga na lamang ang mga lalaki sa kanilang mga ari upang makaiwas sa mga sakit. Ang sabi ni Doc, nakatutulong ang pagpapatuli upang makaiwas sa urinary tract infection o UTI na mas karaniwang na itatala sa mga hindi nagpatuli. Iniuugnay din po ang pagpapatuli sa pag-iwas sa sexually transmitted infections o STIs. Ilang uri ng inflammation o pamamaga sa ari, balanitis ang tawag kung sa dulo ng ari ang pumamaga, habang posthitis naman kung sa balat o sa palibot ng ari. Nakasaad din po sa mga pag-aaral na mas mababa ang kaso ng penile cancer sa mga tuling lalaki. Walang epekto ang pagpapatuli sa fertility o sensation ng isang lalaki. Hindi naman ito inirekomenda sa mga ipinanganak na premature, sa mga may problema sa blood clotting at mayroong abnormality sa kanilang ari. Tandaan lamang po na hindi natin inirekomenda at hindi makasisiguradong ligtas ang tradisyonal na pamamaraan ng pagtutuli. Yun bang pukpok? Bukod kasi sa walang anesthesia, maaari pa itong magdulot ng komplikasyon. Siguraduhin sa ospital o sa doktor lamang kayo magpapatuli. Agad ding patingnan kung may patuloy na pagdurugo, kakaibang amoy o kung mabagal ang paggaling ng inyong mga ari matapos ang pagpapatuli. Mag-ask Doc Dex lamang sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid para sa inyong mga katanungan. Di ba may timing? Bakit nga ba summer? Parang kailangan natin ng healing ng inner child. May trauma pala eh. May trauma. Pero kasi nga, summer nga naman, tuli season, para they have time to recover. Kapag bakasyon na, walang school. Totoo yan. Yes, yung boys ko actually, share ko lang, si Mason, my middle child, pinatuli namin as soon as he was born. Kaso dahil doon, nakita namin yung proseso na awa kami. So doon sa bunso ko kay Mavi, hinold na muna namin. So he's gonna experience yung ganitong tuli season in the future. Yes. How about you, Mama? Wala pa kasi akong experience sa ganyan. Kasi ngayon lang naman ako nagkaroon ng anak na lalaki. Oo nga. So si Cap wala. Si Alonzo, ngayon nasa stage na siya na nagtatanong siya. Curious. Ano yung tinatanong niya? Tinatanong niya, you know, Dad, so may mga, naku, ko na nga sabihin yung mga tinatanong niya. Pero yung bukod doon, may tanong siya na parang, syempre ngayon kasi 9 na siya. Sabi niya, what do you mean by circumcised? Yan. Tapos, yun yung point na sasabihin ko na sa kanyang, oh no, I'm sorry kuya, you're talking to the wrong parent. You go to the other parent, the one that understands. Tapos siguro kami lang, parang ako kasi I'm all for experiences. Right. So I really want him to also experience it ng kasamang daddy niya. Kasi matatakotin ako sa ganun. At nakarinig na ako ng mga kwento, Mami, parang hindi ko kaya. Pero isip ako kung yung mga bata ngayon, point of kantsawan pa rin ba siya? Kasi nung lumalaki ako ganun eh. Pag hindi ka patuli, matatanong at matatanong ka niya. Parang may pressure pa nga pa mga barkada, di ba? Sa akin, pero sa akin, tinuring ko kasi siya as a rite of passage. Kasi 4 kami magkakapatid na lalaki. So lahat sila dumaan doon. All boys ba kayo? Yes. So dahil bilang ako yung bunso, pakiramdam ko, binata na rin ako kapag... Ilang taon ka? 11. 11? Yes. Di ba late yun? Kadalasan ng panahon ko, yung tinutuli pag transition from grade school to high school. Okay. So lagi namin sinasabi at sa patutuhanan mo parang kagatan langgam lang yan. Totoo ba? Kasi siya totoo lang painless. Mami, kagatang langgam kung kasing laki ng bubuyo. Pero kasi, painless, pero kasi kailangan mo lang tiisin, may injection kasi na part. Tama. Injection kasi na part. Kasi iniisip ko naman bilang tayo mga babae at alam natin yung pinagdaanan natin sa panganganak. Di ba mga mami, parang kuminsan isip, kaya ba ng asawa ko to? Di ba? Yan yung parang ultimate na masakit na pagdadaanan ng babae. So siguro yan ang counterpart ng mga kalalakihan. Doon na lang kayo sa tuli. Parang hindi magko-compare. Hindi talaga. Ay, thank you. Buti ikaw nagsabi. Salamat naman, Jess. Totoo yun, Jess.
Hindi mo talaga mako-compare. Oo, Thank wala. you, Jester. Thank you May for the sinabi kang validation. maayos ngayong araw na to. Kampi kayo today. Kampi tayo today. Pero totoo yun, talagang, pero again, ako siguro para sa mga magulang na lang, make sure lang po na pupunta kayo dun sa mga qualified at Yes. accredited na gumawa niyan. Kasi minsan, merong mga, yung parang, ay sige, doon pala, may nagtutulian pala doon sa ano. Tama. Tapos, dahil marami nang pumunta, akala mo, okay yun, delikado po yan. Kaya, Sikat na programa naman yan ng mga local government. Meron. At Yes. inaalagaan din nila na merong kailangan antibiotic na iinumin para hindi ma-infect. yes. Okay. Siguro okay na itong pag-uusapan natin tungkol sa tuli today. Para sa mga ngiti naman tayo, sa mga habi ng mga smiles naman pong pinadala na selfies ng ating mga kapatid sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Ito po sila. Oh, baby! Wow! Nandun yung mga boys. At gusto ko yung mga fresh, no makeup look na yung mga mga just selfies, woke up look. Ay, Cute. yung cute. Summer na talaga, ang dami ng mga bata sa bahay. Parang may mga future P-pop idols dyan, no? Uy, who knows? Who knows? Oo, you'll never know. Tuloy-tuloy lamang po ang pagsisend ng inyong mga entries. Malay ninyo kayo pong manalo ng 500 pesos worth of load. Sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest, eto kay Justin naman po tayo. Yay! Ako na! Mamaya, ice cream na nasa taco. Ito, yan ang ating pampapresko with a twist ngayong umaga. Subukan natin yan mamaya. Sa legal ba to, alamin natin ang sinasabi ng batas tungkol sa pautang ng taong namatay. At sa payong kapatid, ang mga hindi mo kayang bilhin noon, abot kamay mo na ngayon. Ano nga ba itong healing the inner child na bukang bibig ng mga kabataan? Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Marami sa ating mga kapatid ang lumaking hindi laging nakukuha ang gusto, lalo na kung may kamahalan. Pero ngayong may trabaho na, ayan, bili dito, bili doon. Ang tawag ng mga kabataan dyan, healing the inner child. Narito ang aming payong kapatid. Marami sa lipunan ang may karanasan sa pagkabata na naging mapait o di ka nais-nais. Kaya naman ngayong mas may kakayahan na, tsaka na lang bumabawi sa sarili. Tulad ni Christian Paul na ang pagkahumaling sa K-pop, itinuturing niyang healing the inner child. Wala raw kakayahan noon si Christian na gastusan ang mga hilig niya. Hanggang sa mahilig siya sa ilang K-pop group gaya ng ENHYPEN, Blackpink at Stray Kids noong 2021. Sa tulong daw ng mga ito ay tumataas ang kumpiyansa ni Christian sa sarili. I think pagbabay ng nila ng mga albums, PC po nila, siguro doon ko po na-feel na nasusupport ko po sila. Sa tuwing makakabili po ako ng, kunyari po, let's say, etong PC na to may spark po sa akin. Kapag nabili ko po yun, iba po yung sa pakiramdam, parang hindi ko ma-explain. Halos lahat daw ng sweldo ni Christian ngayon ay napupunta sa mga K-pop merch. Hindi ko na iniisip ko may kakainin pa ba akong the next week after kung makabili ng ticket. Healing inner child po kasi dati po hindi ko rin naman po kasi nararanasan yung pumunta ng concert po since ngayon po na na po na sa tamang edad na rin po. Siyempre, choice ko rin po na piliin yung maging masaya po.
Kakaunti ang mga kaibigan ni Paul noong bata siya. Pero ngayon, napakarami niya nang nakakausap sa mundo ng K-pop. Siguro po kasi kung hindi ko po sila nakilala, siguro baka hindi na po ako nagpatuloy sa pag-aaral kasi sobrang hirap din po kasi ng buhay noon eh. Lalo na pinagsasabay ko po yung trabaho tsaka yung pag-aaral ko po. Ayon sa eksperto, tuwing sinusubukan nating i-heal ang ating inner child, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na iresolba ang mga isyung kinaharap natin noong tayo ay mga bata pa. Mahalaga raw na malaman muna kung ano ba ang mga hindi magagandang karanasan na ito. It's very important, una, acknowledge muna natin ano ba nangyari nung bata ako at bakit apektado pa rin ako ngayong adulthood. Once alam natin yung root cause nung reasons bakit meron tayong mga inner child conflicts, then let's look for ways to parang heal kahit nga adult na tayo, and it should be positive. Okay, parang healing inner child stage ako ngayon, confirmed. Hindi, pero... Kasi K-pop wave ka. Hindi naman, more of damit eh. Pero pwedeng shopaholic lang din kasi. Oo. Diba? Tuloy nag-out sa Wait lang, sarili gusto mo mo. bang bumoto kami? Mag-isa-isa kami, Sige boboto nga, kami. gusto ko magpa-vote, those in favor. Hindi, pero alam mo ito, just to share, kasi sa TikTok ngayon, di ba, nauuso din, nakikita ko, mami, mga may edad na ha. Tapos ang maganda doon, may video, tapos may kita mong bibili sila ng toys pambata. Mga superheroes, parang sinasabi nila, yun yung mga hindi nila na-afford nung bata sila naman. Kaya now na kaya na nilang bumili, yun yung regalo sa sarili nila. Tapos makita mo, yung reaction nila is very pure. Yeah. Na talagang naiiyak sila habang may toy sila. So yun lang. Ako, Mami, for food for thought lang, coming off of si Maui, ibig sabihin ba nun, for you to be able to heal your inner child, kailangan meron kang binibili? Kasi, what if ako, I want to heal my inner child, pero even until now, I'm still in the process na nag-iipon pa lang din ako. Tapos, paano, what if, will I have to live within, beyond my means para lang ma-heal ko yung inner child? Ano ba dapat? Pwede bang ma-heal yung inner child nang hindi ka nag-retail therapy? Oo. Well, siguro ang una, pumunta pa tayo dun sa mas una. Kailangan bang i-heal? Broken ba? Kasi hindi naman lahat ng mga inner child, yung parang gusto nating i-capture o panatiliin na kung ano yung tungkol sa nung bata tayo, hindi naman lahat yun may kasamang sakit or trauma. Yun yung siguro yung parang by definition, yun lang yung mga bagay na kahit nung bata ka, anumang age yan, yung talagang nananatili pa rin sa katauhan mo na ayaw mong i-ignore. Pero kung yung masakit, karamihan kailangan i-heal pag galing sa trauma. Inevitably, kailangan mong ma-identify saan kaya galing to. Yung sinasabi ni Dr. Rhea, suriin niyo at tukuyin niyo saan galing to para alam niyo na rin kung ano yung kabutihan ng mangyayari kung mamili ka na. Ayan, yung parang talagang, at least parang alam mo kung ano yung hinihil mo at mas may chance na gaganda ang kinalabasan. Meron akong gustong i-share, Mami. Nung bata kasi kami, syempre marami akong traumang pinagdaanan. May kapatid akong may sakit, namatay si Papa maaga. Ako dati, I always find myself wanting to eat canned fish. So ngayon, pag kumakain ako, sardinas, mackerel, yan, kinakain ko yan, yan gives me comfort. Okay. Naisip mo ba kung bakit? Kasi nung bata kami, pag nagkakaroon ng away or nagluluto ako noon tapos nagiging masaya ako. Ayun. So, napansin ko lately na kapag I'm going through something, I gear towards going to the grocery, buying that, and then eating, cooking. Tapos baka lang makatulong sa mga kapatid natin na isipin din nila, bukod sa identifying the trauma na pinagdaanan nila, identify nila kung paano sila nakaget by noon. So pwedeng nanood sila ng particular na cartoons, naging masaya sila. Anong cartoon yun? Hanapin nyo. Kasi baka yung association, kasi minsan yung healing ng pagiging bata, Mami, hindi mo rin sure kung mahihil mo ba sa pamamagitan ng mga pamamaraan ngayon or dapat ba kung paano ka na-heal noon. Parang ganyan. Totoo. Meron ka? Kasi na-realize ko pag bata ka kasi, so napakahirap bilang bata na isipin na meron kang kontrol sa nangyayari sa buhay mo, sa paligid mo at sa sarili mo. At minsan, yung kawalan ng kontrol na yun, nagiging resulta din para
pag may hindi magandang nangyayari, iniisip mo, kasalanan ko ba? Ako ba yung may problema? Pero in reverse din, Mami Chiki, katulad nung pinag-usapan natin kanina off-cam, kasi minsan iniisip ko, pwede ding reverse eh. Na meron kang inner child na nung kapanahunan mo, ang saya ng buhay, taliwas sa kung ano yung nararanasan ko ngayon. Oo nga, no? Ganda yun, ah. Oo. Either way, ang payo din naman ni Doc Rhea is to embrace it. Parang wag nyong kukutsain yung parang mas batang version nyo na sabihin para kayong immature. Iba yung immature hindi yun eh. It's just a part of you that you want to, nurture and identify for various reasons. And lalo na kung maganda naman yung pag-express, at maganda rin yung kinalalabasan, why not? Diba? Basta hindi naman kayo nangungutang na. Sa paholic na yon. Ay, diba? Iba na yun. At saka yung pagkakaturo sa'yo, Maui. Naramdaman ka gusto ko umilag ka. Hindi. Hindi. Kasi nabanggit pa rin para lang klaro. Diba? So, basta healthy din lang yung iyong pag-express o yung pag-nurture ng iyong inner child. I think talagang maganda yung Naka-budget din. Diba? Kasi, for example, kapag retail therapy naman, parang nowadays, parang of course, madami kang gustong bilhin, di ba? Pero parang ngayon na adult na ako, may iba din ako pinag-iisipan. Budget, di ba? Insurance, yung mga adulting terms. Yan! Oy, adulting, yan ang susunod na topic natin. Pero it doesn't always have to be retail, di ba? Hindi, maraming manifestation yan. Lalo na ako, Diyos ko, kung nangungutang ka. Ako, yan na. Ito, abangan natin, usapang utang sa legal ba to? Nawawala na ba ang pautang ng isang tao kapag namatay na siya? Naku, alamin mamaya ang kasagutan kay Atty. Buko. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ito naman po, usapang utang po tayo. May obligasyon pa ba ang umutang kung ang kanyang inutangan ay pumanaw na? Yan ang isyong tatalakay ni Atty. Buko sa Legal ba to? Marikar, yung utang mo kay nanay na 100,000, kailan mo mababayaran? Kay nanay Inday ako may utang, hindi sa inyong mga anak. Patay na si nanay Inday, so hindi ko na kailangan bayaran. Attorney, namatay ang nanay ko. Nagpautang siya ng malaking pera. Hindi na raw namin pwedeng singilin yung umutang. Legal ba to? Hindi po ito legal. Hindi nawawala ang pautang kapag namatay na ang taong nagpautang. Ayon sa Article 774 ng Civil Code, ang mga namatay ay pwedeng ipamana ang kanilang mga ari-arian, mga utang o obligasyon at maging mga karapatan. Kasama na dito ang karapatang singilin ang mga pautang. Kaya ang anak o tagapagmana ng isang taong yumao na ay maaaring singilin ang mga pautang ng taong namatay. Maaari ding maisalin sa kanyang mga anak ang obligasyon na magbayad sa mga nasabing utang. Subalit ayon sa Article 774 ng Civil Code, may limitasyon ang mga utang na dapat bayaran ng mga tagapagmana. Ang halaga nito ay hindi dapat lumagpas sa kabuuang halaga ng mana na kanilang tinanggap mula sa namatay nilang magulang. Attorney, yung tinitirhan naming bahay ay nakapangalan sa ate ko at siya rin ang naguhulog kada buwan. Sa kasamaang palad, nadamay sa sunog ang bahay namin at namatay po si ate. Kami po ang sinisingil ngayon na dapat magtuloy ng bayad sa bahay at lupa. Legal ba to? Legal po yan. Ayon sa Article 774 ng Civil Code, mapupunta sa mga tagapagmana ng isang taong namatay na ang lahat ng kanyang ari-arian, mga karapatan at mga pagmamay-ari. Kaya kung walang anak o magulang na tagapagmana, ang susunod na tagapagmana ay mga kapatid. Mapupunta sa mga kapatid ang naiwang mga ari-arian, karapatan at obligasyon ng kanilang ate na yumao na. Kabilang sa mamanahin nila ay ang utang ng kanilang ate na sila na ngayon ang magbabayad. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod,
I-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Attorney Buko. Thank you, Attorney. Naku, ang daming mga ang daming mga tanong na... Anong unang dapat alamin, Mama Dimps? Dapat. Wag na kayo talaga. Ang dapat alamin ay kung yun bang inutangan ninyo ay mababayaran ninyo. Yan. Kasi wag na kayong mangungutang kung di nyo din naman mababayaran. Kasi whether pumanaw or hindi, dapat that's beside the point. The point is, dapat pag mangungutang kayo, siguraduhin yung mababayaran yung utang. Kaya, para hindi nyo natatawagan si Attorney Buko, kasi pag may problema kayong ganyan, you have to call him. Yan yung magandang yan yung sa isang banda. Sa kabilang banda, doon naman ako sa kabila. Kung magpapautang kayo, iisipin nyo mabuti, kung hindi ako bayaran nito, okay lang ba? Yung lagi mong iisipin yung possibility na hindi ka bayaran nun. Pag na-consider mo na yon at mukhang okay naman, sige, magpautang ka. Parang never ko aabot dun. Akala ko sasabihin mo, pag magpapautang kayo, isipin nyo, mahaba pa ba yung buhay nito? Akala ko. Ano ba yan? Pag sa'yo gesture galing, parang Hindi, pero isa din, kapag yung pangalawang tanong kanina nung isa nating nag-send ng tanong niya, no, yung halimbawa bumili ka ng bahay at lupa, tapos meron kang loan na kinuha, yung inutang mo, mamanahin nung kung sino mang nagmana noong property. So, importante kanina pinag-uusapan natin, sana makakuha rin ng insurance para doon sa mga inutang mo. Para kahit paano, hindi magsasagabal yung mga kapatid mo, kapamilya mo. Yan yung mga pagkontrata na malakihan na. Yung sa akin naman, pag personal, kunyari, utangan mo nga ng 200. Parang bibigay ko sa iyo kasi okay lang. May utang pa ba kami kay ma'am? Ako nakabayad na ako. Sure, wala pa. Parang guilty naman ito. Hindi, syempre, sabi ko sa'yo, kung pinautang ka, di okay lang sa akin kahit di bumalik. Mami! Pautang naman ang 100,000. Pero eto, kailangan natin after utang, kailangan din palamigin ang ulo natin. Yes. Pag-usapang utang, kaya eto sa ating pagbabalik, titikman natin ang patok na cold treat na ice cream taco ng Pinkerton. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning kasalo ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Don't hold back on the good stuff. Kagaya na lang ng pagpapapresko, lalo na ngayong napakainit. Kaya naman, sama-sama natin ibitang heat kasamang perfect chillax treat. And I'm so excited she's here. Ice cream with a twist. Yan po ang ibida ngayon ng kasama nating owner. The beautiful, syempre owner ng Pinkerton Ice Cream. She used to be my schoolmate. Yes. Magkaklase ba tayo? I don't know if we were in any classes together, basta schoolmate. Schoolmate. Miss Sandra Rocha. Hello. Oh my God, thank you. I'm so happy to be here, you guys. I'm so happy you are here, that you met the whole family. Yes. But now it's all about Pinkerton. Yes. You started this when? Okay, this is a revived business. So this actually originally started in 2009. Okay. And then in 2015, I put it to sleep for a while because it was the time that there was a lot going on in my life. I got married, I was filming a lot, there was a lot going on. I was spread too thin. So I said, okay, rest muna to. And then in 2022, I decided to revive it. Yes, after 3 kids. Yes. 3 kids na, grabe, mother of 3 to. Pero tingnan mo At naman. kakapanganak lang a few months ago. I know. So thanks for being here. Sans, maybe we should try it now Yes, while before we're it talking. melts. Kasi Yes. which one should we try? Okay, you know what? Let's start with the tacos first. Okay. Bakit taco? So this is something, I'm the type of person, after I eat, I want something sweet. Okay. And just the right size. So I was Yes. talking with my right hand, my assistant, si Jean. I said, Jean, gawa kami ng tacos. Ice cream tacos. May ice cream sandwich na, may iba-ibang mga ice cream products. Yeah. Let's do a taco form. Wow. And it's the perfect like 2 bites, 3 bites of something. So it's that little something sweet after you have a meal. So ito naman is ube flavor, but I want you to try this. Ube? Where's the ube? Ube yung gold? Ito. Where's the ube? So this I created. Yeah, I have to share. Share. Ito,
Ang cute niya, no? So basically, I made that for my daughter who loves all things glittery. What's her name? Ito try ko. Her name's Talia. Talia. So I made it for her kasi her favorite flavor, I have to say, ubi. Magkakasundo kami ni Talia. I made with sprinkles, may gold, may edible gold. Totoong gold yun na edible. Sandra, what is this? Ito naman vanilla Nutella. Sobrang sarap. Okay, I'm going to the vanilla. Oh my God! Ice cream for breakfast. This is what I love. What are the other flavors? Okay, marami to. So this is chocolate with M&Ms, again made for kids. So that's a lot of my inspiration. I talk to children. Kids, what do you want? I want this, I want that. Okay, I'm gonna make it happen. So yun, that's also part of why I decided to revive the business. Kids were like, when I see kids enjoying ice cream, I'm like, especially mine, I'm like, they don't know who their mother is. I'm the ice cream queen. How about you are the ice cream queen? How about the lolas enjoying ice cream? Ito Yes, na. everyone. So and what I love about ice cream, it brings people together. Yes. It makes everyone, no matter how stressed you are, no matter how whatever, in that moment that you're enjoying your ice cream, happy ka. It brings back childhood Alam nostalgia. mo, can I just say, wala pa ako nakita kumain ng ice cream na nakasimangot. Diba? Diba? Laging Yan happy. yung comfort food, ice cream. Sandra, ang masasabi ko lang, hindi natin pwede i-judge kung hindi natin tikman lahat. Yes, kailangan lahat. All of that, lahat yun. Bawal may leftovers. Sabihin ko lang, hindi siya messy kainan. That's it. Diba? Thank you for noticing. That was a big part of why I wanted it in that vessel. So we make those taco shells at home. Ito, Sandra, ano to? I mean, in the commissary, in-house. Ito ano to? Parang iba naman yung form niya. Okay, ito naman, this is our sweet treat. Again, wanting something sweet, a little treat. I was craving, that was my personal craving naman. I wanted a Rice Krispie treat pero with ice cream. So that's the crust. Yung crust sa ilalim is Rice Krispie siya. May black sesame ito. Rice cream. Kakaiba yung flavor nito. Rice cream. Rice Oh, cream. there we go. That's the gimmick. Alam mo na, Hired pang marketing. Yay! Okay, so ito, kita mo. Ito, that's a Rice Krispie. May black sesame seeds. Tapos, itong caramel layer, may miso siya. Wow! So, tapos on top, matcha flavor. Wow, parang gusto Kasi nga, chef si Sandra, para lang din natin ang mga... Matakaw lang. Pero magaling kasi siyang gumawa ng mga flavors because mommy na siya. She also has formal training when it comes to food. We went to culinary Yes, together, we went to culinary together. Okay, tapos syempre ito, Sandra, we have here some more ice cream. These are our pints. So these are some of our best sellers. Nako, we have like over 40 flavors, constantly growing and creating. So that's the fun part, the R&D. So whatever I'm craving, whatever a friend is craving, my kids, whatever, I'll want to make it. So ito naman, let's start with the guava basil sorbet. This one is extreme here. If you want to put down. Gusto mo ba tawagin natin si Ate Jean? Sige, Jean! Ate Jean, Guys, Jean is my right hand. She's been with me from the beginning. And then timing yun. Yeah, when in 2009. And then timing lang, in 2022, she was available rin. I said, Jean, try natin. Let's start pink ito again. Si Mami, tingnan mo, nag-enjoy si Mami. Ang dami ng ano ni Mami. Is it good? Do you like it? Oh my God. Tapos ito, kasi ako hinahanap ko yung may mouthfeel, yung parang laging may nangyayari sa Yes, loob ng yan yung mouth. gusto ko rin. That's why ginawa ko ng ganun. May mga textures, yun. Oh my God. Ayun, hired. Let's talk later. Sige. Mami, guava basil to. Ito, guava basil. Guava base. At saka napansin ko, Sandra, yung mga iba mong flavors are very unique. Like this one says half and half. Yes. Why is it half and half? Okay, yun. You can open it to see. So, half and half siya kasi Yung isa Yung, na. yun. Direct look. Half and half talaga siya. So, strawberry sorbet and cream cheese ice cream. Di ba masarap yung combination na yun? Na may creamy at may refreshing. Yun. So, for the people that can't decide, there you go. Get your half and half. Or on days na gusto mo, yung cream cheese lang, yun yung iyo, yun yung Correct. Sandra, I have to tell you, this is such a winner. Napakasarap. But, paano kunwari? Ang Pinkerton ba available for retail only? Ano ba dapat? I know you have carts. Yes. Oh my gosh. So now we ventured into catering. This is our new project. We have catering carts lined up na. And my goodness, I'm so happy. We have so many na for the month of April. We just launched. Okay. We just launched. So, the cart is not here today, but I hope they can flash a picture of it. Yes, it's super meron cute. ba tayong picture ng ano? Super ng cute. Pinkerton na... Yeah. Catering cart. Catering cart. Parang sorbetero cart siya. Pero iba, different design. Ang sarap ng guava. Confused Okay. na ako, Sandra. Story behind the guava basil. Birthday Ito, cake. guava basil. So ito naman, si guava basil was created as a palate cleanser. So a friend of mine, back in 2009, had a catering business and she said, I need a palate cleanser between my meals. May set dinner siya. So yun, gumawa ko ng guava basil sorbet.
And then the guest, she called me after. She goes, "Oh my gosh, Sandra, my guest, they asked for it for dessert." So I said, I believe it. Okay, so since 2009, naging bestseller pa rin siya until now. Guava Princess. Yes. Panalo yung Guava Princess. Mama, meron pang honey lavender. Honey lavender, yun. So our slogan is, you know what, gusto mo diretso na lang sa pine? Pwede, Mama, go for it. Alam mo Hindi. Alam mo, sa totoo lang, deep down, nagpapanik ako kasi gusto ko i-try lahat. Parang hindi ko alam paano Not enough hands and mouths. Ang mga cards natin, from what range? Price range and kung ano yung mga pwede nilang makuha. Message to inquire. Okay, sige. So, customizable siya. Customizable, we can do that. So, let's say we have the cart, you can choose 3 flavors. Okay. May kasama rin toppings that you can choose. Basta may menu. When you message us, lahat ng details nandun. Okay. And then, what we love doing is, let's say, for example, diba, yung birthday cake, that flavor was created for someone's birthday. They said, I want a taco that has sprinkles. So, even with our ice cream cart, we can do that for you. We have fun doing that. Alam mo, makakatulog ako dito. Kasi yung lavender, kasi parang ka talagang nag-diffuser. Pero nasa lalamunan mo yung lasa. So, ito naman, imported yung lavender flowers. Okay, that's from California. And the honey is also imported. I try to get local also when it's available, but it has to be real. I'm very particular. Hindi pwede yung honey substitutes. No essence, quality. So this is why it's part of our slogan, don't hold back on the good stuff. It also refers to in our kitchen, we want to use premium, local and imported ingredients. I want quality, no fillers, walang preservatives to. Yun, I know exactly what's going in it. And best part, Pinkerton calories don't count. Yeah, wala nga, hindi ko nga Basta masaya ka. Sandra, I have a question. Your flavors are so unique and honestly, it's my first time na makalasa ng basil that's really in the ice cream, not just on top. Where do your ideas come from? I don't know, medyo weird ako. Medyo weird. And ma-expert ka siguro. Yeah, I guess it has something to do also with coming from a family that loves to eat. I love trying different things, and then medyo weird ako. So I think of weird ideas. But it works. Thank you. I'm glad it works. I think it is the level of taste. Kasi ikaw talaga, from school, I know it already that the combinations you will make are crazy, weird, but very, very classy. Okay, I'll tell you, everything is great. Okay, what are the best sellers? Ito na yung Kalmado na to si ano. Ano to, yung review. Sinasabihan kasi kami, tikman daw, tapos i-describe kami na to. Yes, ito yung food tasters. Ang review ko dito ha, Buko lychee. I will say, nakatikim na ako ng buko lychee sa iba. Meron naman sila. Marami yun. Pero ito, yung creaminess nung base, iba, parang hindi ka magigilty. Kasi yung natitikman mo pero light, parang hindi napupunta kahit saan, kaya kakain pa. And you know it's real. Walang flavoring yun. That's real. And then you can feel the weight. Yung parang Mabigat siya. When you hold it, mabigat siya. You know it's filled to the brim. When you open it, diba, hanggang top, walang gaps, walang space. It's the familiar taste ng buko na nakasanayan natin growing up. Pero ang sarap ng halo ng Thank you. So, I'm big on texture. Yung mouthfeel ng ice cream. Number 1 yun. Nandito pa rin ako sa Good. Kainin mo lahat yun. Basta sa'yo lahat yun. Sandra, real quick, let's talk about the prices. Yes. Okay, so we have our price range is from 350 up. So, itong mga pints, 450 siya. So, ito din tacos, 450. Pero good for sharing na to. Okay. Saan namin kayo pwede, kasi natataranta sila eh. Wala na gusto magsalita. Saan ka namin pwedeng mag-contact to follow you, to also update us for the new items that I'm sure you're gonna keep going for? Yes. Okay, so the best way is to follow us on Instagram. Pinkerton Ice Cream on Instagram. And our email is pinkertonicecream@gmail.com. We also have a contact number. Basta lahat yun nasa Instagram. Ayan, at naka-flash din ngayon sa screens natin. Yes, it's there. Okay, contact number yun, pickup website. So if you wanna order ASAP, yan, go to pinkerton.pickup.ph. They will deliver it to you right away. May kasama na ng ice pack and cooler pouch. Thank you so much, Sandra. Ang ganda-ganda mo pa. Nakikita mo ba? Oh my God, yung ganda talaga ng mommy na. Ganda naman kayo. Can I come here every day? Every day! Good. Basta always bring us Pinkerton. Yes, I promise. I'll bring Pinkerton. But that's why you guys should always watch this show because it's so feel good. It's Okay, eto na. Kasing panalo ng Pinkerton Ice Cream. May nanalo na ngayon sa ating Kagumokha Ako Selfie Contest. Congratulations!
Manuel Dennis. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para mag-claim ang inyong load. K-pop idol Manuel Dennis. And that is it para sa ating We Did It Thursday. Isang makawalang umaga ang nahihatid namin sa inyong tahanan. At happy birthday sa aming segment producer, Angelica Maranda. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!